Magandang araw! Magkakaroon tayo ng pagsasanay ngayon tungkol sa wastong gamit ng mga bantas na tuldok, kuwit, tandang pananong, tandang padamdam, tutuldok, panipi, at gitling. Ang paliwanag tungkol sa mga bantas na ito ay nasa hiwalay na video. Sabihin ang bantas na dapat ilagay sa patlang sa bawat pangungusap. Pagkabasa ko ng isang pangungusap, i-pause muna ang video na ito. Kapag handa ka nang malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang 1. Daisy, kailangan natin ng sapat na tulog. Sa pangungusap na ito, maglalagay tayo ng kuwit pagkatapos ng pangalang Daisy upang mapaghiwalay ang pangalan ng ating kausap sa iba pa nating sinasabi sa kanya. Maglalagay naman tayo ng tuldok pagkatapos ng tulog dahil pangungusap na pasalaysay ito. Tinatapos natin sa tuldok ang pangungusap na pasalaysay. Bilang 2. Ang saging, isda, kamote, at gulay ay ilan lamang sa mga pagkaing makatutulong upang maging mahimbing ang ating tulog. Maglalagay tayo ng kuwit sa unang 3 patlang dahil ito ang bantas na inilalagay sa serye ng 3 o higit pang ideya sa pangungusap na pinagsasama ng isang pang-ugnay. Maglalagay naman tayo ng tuldok sa hulihan dahil ito ay pangungusap na pasalaysay. Bilang 3. Pwedeng hindi magkanin sa gabi paminsan-minsan. Maglalagay tayo ng gitling sa pagitan ng paminsan-minsan sapagkat ito ay salitang inulit. Maglalagay naman tayo ng tuldok sa hulihan dahil ito ay pangungusap na pasalaysay. Bilang 4. Mag-oatmeal ka na lang mamayang gabi, wika ni Lola Mary. Maglalagay tayo ng panipi upang ikulong ang sinabi ni Lola Mary. Maglalagay tayo ng gitling sa mag-oatmeal upang ihiwalay ang panlaping mag sa salitang Ingles na oatmeal. Maglalagay naman tayo ng kuwit pagkatapos ng salitang gabi bilang kapalit ng tuldok sa pangungusap na pautos ni Lola Mary. Pansining mauuna ang kuwit sa panipi sa tuwirang sinabi niya. May tuldok din tayong ilalagay sa hulihan dahil ito ay pangungusap na pasalaysay. Bilang 5. Wow! Mabilis akong inantok dahil sa pag-inom ng gatas. Tandang padamdam ang gagamiting bantas pagkatapos ng bulalas na wow. Hindi pwedeng kuwit ang ilagay rito dahil malaking titik ang simula ng sumunod na salita na nangangahulugang panibagong pangungusap na ito. Gitling naman ang ilalagay sa salitang pag-inom upang hindi ito mabasa bilang pa-gi-nom. Sa hulihan ay maaari tayong gumamit ng tuldok dahil nagsasabi lang dito na mabilis siyang inantok dahil sa pag-inom ng gatas. Maaari din namang tandang padamdam ang gamitin dahil monghong-mongha siya sa mabilis na pagkakaramdam ng antok. Bilang 6. Nakapagpapakalma ba ang amoy ng chamomile tea?
Tandang pananong ang gagamiting bantas dito dahil ito ay pangungusap na nag-uusisa o naghahanap ng kasagutan. Bilang 7. Mamaya ka ng 9 ng gabi mahiga dahil kakakain-kain mo pa lang. Tutuldok ang gagamitin natin sa oras upang maihiwalay ang oras sa minuto. Gitling naman ang gagamitin natin sa salitang kakakain-kain dahil ito ay salitang inuulit. Tuldok ang gagamiting bantas sa hulihan dahil ito ay pangungusap na pautos. Narito ang pinagkunan ng disenyo para sa video na ito. Salamat!